Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang Ating Balikan ang Nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago tayo mag-umpisa, nais ko munang batiin ang ating mga team, ang ating mga kaibigan na laging sumusuporta pag ako'y nagpre-premiere. Kaya, big shout out, Team Kapuso! At syempre sa aking team na walang iba, The Boys and the Girls. At kay kapatid na Renegade Oprin Channel. At sa kanyang may bahay, Agnita's Kitchen. At syempre, Ate Babes, Daddy RPH, CBL 30. At syempre, Inday Lin Hema Hong Kong, Mami Helen in Germany. At syempre, The Smasher. At syempre, sa aking kasama rito sa bahay na isang vlogger din, si Pinoy Fire Instructor Elmer Peluren. Shout out! At syempre, kay kapatid MC White here. At syempre, kay ate Josie Dixon. At sa mga kaibigan natin na may bago tayong kaibigang team, Team Organic. At sa mga dumarating after ng ating premiere, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta. At ngayon nga, may bago na naman po tayong babasahing sulat galing sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Bean. Kuya, isa rin po ako sa tagapakinig ng iyong palatuntunan. Kaya nais ko rin pong mag-share ng aking kwento ng buhay. Naway kanilang magustuhan. Bago ang aking kwento, Kuya, ako po'y isang single mom. At ikwikwento ko po kung saan nagsimula. Nag-aaral po ako noon ng high school. At nakilala ko ang aking ka-schoolmate na itawag na lamang po natin sa pangalang Neil. Si Neil po, Kuya Kalbo, ay isang athlete sa aming school. At ako din ay isang athlete. Ako po ay volleyball player. Si Neil naman ay isang soccer. Kaya lagi kami nagkita doon sa aming campus, Kuya, tuwing kami nag-iinsayo. At hindi ko naman akalain na nagustuhan din ako ni Neil. Dahil ang katotohanan niyan, Kuya Kalbo, marami ho talaga nagkakagusto sa kanya. Dahil gwapo at matangkad. Marami rin nagsasabi sa akin, Kuya, na ako'y maganda. Kaya nung kami 4th year high school, niligawan ako ni Neil, Kuya Kalbo. At dahil matagal na kami magkakilala, dahil sa lagi kami nagkikita, tuwing kami nag-iinsayo,
ay hindi ring maiwasang mahulog ang loob ko sa Kanya. Kahit maraming nagkakagusto sa Kanya. Hanggat sa nagtapos kami ng high school kuya. At napagdesisyon na namin na pag nag-aral na kami ng kolehiyo, ay kailangan isang paaralan lang ang aming papasukan. At yun ang aming napag-usapan, kuya, ni Neil. Kaya kinuha ko noon sa kolehiyo, Kuya Kalbo, BS Ed, Major in English. At habang nag-aaral kami ni Neil, hindi maiwasan, Kuya, nalalabas kami hanggat sa nangyari ang hindi inaasahan, Kuya. May nangyari sa amin ni Neil. At dahil patapos na ang first semester, natakot ako, Kuya, baka ako'y mabuntis. At dumating nga ang hindi inaasahan, Kuya. Nabuntis ako. At nasabi ko kay Neil na hindi na ako dinatnan. Nung malaman ni Neil, Kuya, nabuntis ako. Ang akala ko, matuwa siya. Yung pala, Kuya, iniwasan na ako. Akala ko sa second semester ay magkasama pa kami at pareho kami ng school. Pero hindi na nangyari, Kuya. Dahil lumipat na siya sa ibang university. Yung mga time na iyon ay hindi pa alam ng aking mga magulang. Dahil siya muna ang sinabihan ko. Kaya nung malaman ko na hindi na si Neil mag-aaral sa pinapasukan kong school, napagdesisyonan ko, Kuya, na sabihin sa aking mga magulang. Handa ako kung anong gagawin nila sa akin. Dahil hindi ko rin naman maitatago, Kuya. Malalaman at malalaman din nila pag ang tiyan ko ay lumaki na. Kaya maaga pa lamang, wala pang isang buwan, ay sinabi ko na ako'y nagdadalang tao. Una, walang magulang ang matutuwa, Kuya Kalbo. Galit na galit sila. Lalong-lalo na ang aking tatay na kumakayod para makapag-aral kami. Pero kahit ganon pa man, Kuya Kalbo, nanaig pa rin ang pagiging magulang nila. Nawala ang galit nila. At hindi naman ako sinaktan.
nagtampo lang ang aking tatay. Pero sabi nga ng nanay ko, wala naman na silang magagawa at nandyan na. Sa madaling salita, Kuya Kalbo, ay hindi ako nakapasok sa second semester. Hanggat naipanganak ko ang bata na isang lalaki, Kuya Kalbo. Nang maipanganak ko siya, nagdesisyon ako na mag-aral muli. At sinabi ko sa aking mga magulang at pumayag naman sila. Kaya habang ako'y nag-aaral, ang nanay ko ang nagbantay sa aking anak. Hanggat sa natapos ko at nakagraduate ako sa kolehiyo, Kuya Kalbo, bilang isang teacher. Dahil lumalaki ang bata at hindi pa naman ako nakapag-board exam, napag-isipan ko na pumasok muna sa pinagtatrabaho ng aking kapatid, ng aking ate, na nagtatrabaho sa call center. At nagsabi rin ako sa kanya na kung pwedeng pumasok ako bilang isang call center habang hindi pa ako nakapag-exam. At pumayag naman ang aking ate, Kuya Kalbo. Kaya nagpaalam ako sa aking mga magulang na magtrabaho muna para makatustos ng gastusin sa bata. At pumunta ako ng Maynila, Kuya, para mamasukan bilang isang call center. At natanggap naman ako nang ako'y pinakilala ng aking ate. At tamang-tama, nakagraduate naman ako ng college. Kaya natanggap agad ako, Kuya Kalbo. Habang ako'y nagtatrabaho sa Maynila, ang nanay ko ang nag-aalaga sa aking anak. Kaya buhos-buhos ang aking suporta nung matanggap ko ang aking sweldo, Kuya Kalbo. Hanggat umabot na ako ng 1 taon sa trabaho. Nag-enjoy din ako, Kuya Kalbo. Kahit na maraming makulit minsan ng mga tumatawag. Pero inisip ko na lamang at in-enjoy ko na lang para sa aking anak. Hanggat mag-2 taon na ako sa call center, Kuya Kalbo. At may nakilala akong kasamahan na itago na lang natin sa pangalan na Mike. Si Mike, Kuya Kalbo,
ay nahalata kung may gusto siya sa akin. Nasabi din ng aking mga kasamahan. At yung aking ate, nagsabi rin sa akin. Dahil minsan ang nasabi ni Mike sa kanya na nagkagusto daw siya sa akin. Nung kinilala ako ni Mike, Kuya Kalbo, wala akong tinago sa sarili ko. Sinabi ko sa kanya lahat ang mga nangyari sa aking buhay nung ako'y nag-aaral ng college. At sinabi ko sa kanya na ako'y single mom. Si Mike, Kuya Kalbo, ay nauna sa akin ng 1 taon. At doon ko lang din nalaman na nagtapos din pala siya ng civil engineer. Habang siya nagre-review, ay nagtatrabaho muna siya sa call center. Dahil nung una niyang exam ay nabagsak po siya. Hindi po siya nakapasa, Kuya Kalbo. Kaya habang siya nagtatrabaho doon, ay gusto pa niyang makapag-exam. Hanggang sa nanligaw siya sa akin, Kuya Kalbo. Sabi niya, wala daw problema kahit ako'y single mom. Dahil para daw sa kanya, hindi naman halata na may anak ako. Biniro pa nga niya ako na magaling daw ako magdala sa aking katawan. Hindi raw ako nagpabaya. Kaya sexy pa rin daw po tingnan. At wala daw siyang pakialam. At ang sabi niya, yun daw ang gusto niya. Yung honest, walang tinatago. Pero kahit ganun pa man, Kuya Kalbo, sinabi ko sa aking mga magulang, dahil ayaw ko nang maulit pa ang nangyari sa akin. Kaya ang gusto kong mangyari, kung may manligaw sa akin, kailangan ipaalam ko lagi sa aking mga magulang. Kaya sinabi ko sa kanila na may katrabaho ako na nanligaw sa akin, na si Mike. Ang sabi lang sa akin ng mga magulang ko, alam ko na raw ang tama at mali. Dapat natuto ako sa una kong mali na nagawa. Kaya inabot din ng taon, Kuya Kalbo, hanggat sa nasagot ko si Mike. At tuwang-tuwa si Mike, Kuya Kalbo, nang sinagot ko siya. Hindi raw niya akalain na sasagutin ko siya. Pero dahil ako'y nakita ko naman ang kanyang sinseridad, Kuya, hindi naman biro siguro ang 1 taon. Kaya dahil doon,
nagdesisyon din si Mike na mag-leave dahil kukuha na siya ng exam sa pangalawang pagkakataon. At doon, kuya, nakapasa si Mike. Kaya, nang pumasa siya, ay isinama niya ako sa probinsya. Dahil daw doon niya gaganapin ang party. Dahil siya ay pumasa sa board exam. At sumama naman ako, Kuya Calvo. At doon nga nakilala ko ang kanyang mga magulang at ang kanyang ate na isa rin palang teacher. Ang hindi ko lang matanggap ko yan dahil hindi pa niya sinabi sa kanilang mga magulang na ako'y single mom. At sinabi ko sa kanya kung bakit hindi niya kayang sabihin sa kanyang mga magulang. Sabi ni Mike, hindi pa raw yun ang tamang panahon para sabihin sa kanyang magulang. Actually, nasaktan ako, kuya. Dahil kung talagang mahal niya ako at tanggap niya ako, ay sasabihin niya sa kanyang mga magulang. Pero dahil sinabi niya na may tamang pagkakataon para sabihin, kaya naghintay na lang ako. Hanggat sa bumalik kami ng Maynila, kuya. At nag-apply na siya bilang isang civil engineer. Habang ako naman ay nasa call center. Hanggat sa natanggap si Mike, kuya, sa kanyang trabaho. Kaya tuwa kaming dalawa. Tuwang-tuwa kami dahil sa wakas nakatrabaho na rin siya sa kanyang pinag-aralan. Lumipas ang isang taon. Nag-propose si Mike ng kasal, Kuya Calvo. Dahil hindi pa niya sinabi sa kanyang mga magulang na ako'y single mom, sinabihan ko siya, kuya, na bago ko tanggapin ang kanyang proposal, kailangan sabihin niya muna sa kanyang mga magulang na ako'y single mom. At handa ako kung ano man ang kanilang desisyon. Kung magalit man sila, kung ayawan man nila ako, handa ako. Dahil yun naman talaga ang totoo, kuya. Single mom ako. Kaya bumalik ulit kami sa kanilang probinsya. At doon, ipinagtapat ni Mike sa kanyang mga magulang na gusto niyang magpakasal. Pero may isa daw siyang hihilingin sa kanyang mga magulang. At may sasabihin daw siya. Kaya nagtaka ang kanyang mga magulang kung ano ito. At sinabi ni Mike na ako'y single mom.
At nung marinig iyon ng kanyang mga magulang, Kuya Kalbo, nagtinginan silang dalawa, mag-asawa. At mamaya-maya, nagsabi sila kay Mike, kung ano daw ang desisyon ni Mike, ay doon sila. Wala naman daw silang problema sa akin. Dahil nakikita naman nila na totoo ang aking pagmamahal sa anak nila. Kaya dahil doon, Kuya, para akong nabunutan ng tinik. Maging si Mike. Kaya inulit niya ang proposal niya doon mismo sa kanilang bahay. Kung sasagutin ko at tatanggapin ko ang kanyang alok na kasal. At doon, Kuya, tinanggap ko yon. At doon, ibinalita ko rin sa aking mga magulang na nag-propose si Mike ng kasal sa akin. At dahil doon, naplano rin naming pumunta sa aming bahay para doon formal na mag-akit sila at magpaalam sila sa aking mga magulang na asawahin ako. Hanggat sa dumating kami sa bahay, ang aking anak noon, Kuya Kalbo, ay 10 taon na. Kaya nung makita ni Mike ang bata, nagustuhan niya ito, Kuya. Dahil matalino at magaling mag-aral, Kuya, ang aking anak. Hanggat sa napag-usapan, Kuya, ang aming kasal. At hanggat sa dumating ang araw na kami kinasal ni Mike. Doon naging masaya kami, Kuya Kalbo. Ang aking mga magulang, lalong-lalo na ang aking anak. Hanggang ngayon, nagkaroon na kami ng 2 anak ni Mike, Kuya Kalbo. At maganda ang aming pamumuhay. At ngayon, ako'y nakatuon na lamang sa aming mga anak. At si Mike na lang ang nagtatrabaho. At ito, maganda ang aming pamumuhay ngayon. Kuya Kalbo, sana nagustuhan po ninyo ang aking kwento ng buhay. At maraming salamat sa iyong palatuntunan na na-share ko ang aking kwento ng buhay. Muli, maraming salamat. More power. Bing.
Ma'am Beng, maraming salamat sa magandang kwento na iyong i-share sa aming lahat. Hindi na bago itong kwentong ito. Pero marami rin ang mga dumaan sa pasakit. Marami ring iniwanan na hindi na binalikan. Pero sa iyong kwento, mula nung ikaw ay nadisgrasya sa isang lalaki na walang ano sa buhay. Hindi siya isang lalaki dahil tinakbuhan niya ang kanyang responsibilidad. Pero nangyari man sa buhay mo, ay mayroon talagang tao para sa iyo. Tao na nagmamahal, totoong pagmamahal, na kahit may anak ka na, ay minahal ka ng buong buo hanggat sa pinakasalan ka ni Sir Mike. Kaya maraming salamat sa iyong kwento na na-share dito sa ating palatuntunan. Dalangin namin na marami pang biyayang darating sa buhay po ninyong mag-asawa at lumaki ang inyong mga anak nang may takot sa Diyos. Maraming salamat pong muli, Ma'am Beng, sa iyong kwento. Mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters, napakinggan po natin ang napakagandang ending ng kwento ni Ma'am Beng. Naway tuloy-tuloy na ito hanggat sa kanilang pagtanda. Kaya sa mga gustong mag-share, ipadala lamang po ninyo sa June Sahay Calvo para atin pong mabasa dito sa ating palatuntunan. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, naway isubscribe niyo po ako at mag-comment at i-share sa ating mga kaibigan. Muli, hanggang sa sunod nating pagkikita dito sa ating palatuntunan. Ito nga po pala si June Sahay Bird, ang laging nagsasabing, God bless us all.